mga nagmamadali o nananawagan na bilisan daw ang investigasyon. Galing pa yata ito sa business community at yung iba naman ay galing sa mga simpleng mamamayan. Naku, sinagot na ho ng Pangulo. Hindi daw kailangang madaliin. Eto, pakinggan niyo itong balitang ito na sa harap doon sa ginawang press conference ng Pangulo nung siya bago bumalik ng bansa pagkatapos dyan sa ASEAN Summit. Kadismaya ang ilang business groups sa usad pagungdaw na investigasyon sa korupsyon, hindi ito pwedeng madaliin, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, tapos na ang political na aspeto ng usapang korupsyon, nasa legal na proseso na raw tayo. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Nauunawaan naman daw ng Pangulo ang frustrations ng mga tao, lalo tukoy na ang ilan sa mga ganid na nagnakaw ng pondo ng gobyerno. Pero importanteng madala sila sa korte at maparusahan. Do you want to get it done quickly? Or do you want to get it done right? You're right, yeah. That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Ayaw namang magkomento ni Pangulong Marcos sa desisyon ng Independent Commission for Infrastructure na i-livestream na ang kanilang investigasyon. Pero tingin niya, wala naman itong magiging... Yan ang yung sinasabi ng Pangulo. Para lang maliwanagan niyo kung ano yung mga sagot niya doon sa tanong ng media. Bakit daw bibilisan? Kung mali naman. Di baling mabagal, pero kung tama naman. Ibig sabihin, gusto niya sigurado. Huwag pa dalos-dalos. Nasa proseso na daw po ito nasa korte na, papuntang korte na. Di ba? At isa pang maganda rito, ang sinasabi ng Pangulo, nakakarating sa akin ang hinaing at idea at sinasabi ng mamamayan. Ayan po yung magandang balita. So, hindi naman tayo nagayabang, malamang pati ho yung aking panawagan sa kanya at madalas na nagiging topic ko kung anong dapat gawin bilang idea at suggestion sa kanya, nakakarating din. Kasi inamin na po ng Pangulo, nakakarating sa kanya, natatanggap niya ang mga comment at sinasabi ng publiko. Bakit ang tagal niyan? Bakit hindi pa ipakulong yan? Bakit pa hindi kumpiskahin yan? Bakit hindi? Lahat daw, di ba? Lahat naman ganyan na sinasabi. Arestuhin, ipakulong, bawiin ng pera. Ang sinasabi ng Pangulo, ginagawa na nila. Hindi kailangan madaliin. Kasi pag minadali, baka pumalpak. Kailangan kahit mabagal, pero sigurado. May punto naman. Kasi nga naman kung mamadaliin mo, pagdating naman sa korte, dismissal, katulad na nangyari kina Enrile, kina Reyes, at saka Napoles, di ba? After 12 years na paglilitis, dismissal, acquittal, lack of evidence. Di ba? Wala. Pero alam naman natin, matindi ang korupsyon ng mga panahon ni Gloria. PDAP scam. Di ba? Bilyon-bilyon din ang perang nawala dyan. Pinagparti-partihan din na kung sino-sino. Pero hindi na ipakulong ang mga tao. Yan ang ayaw mangyari ni Pangulong Marcos. Gusto niya, sigurado. Yung policy ni dating Secretary Remulla ng nasa DOJ pa at ngayon ni Ombudsman, case build-up. Yung pala yun. Siguraduhin matibay ang ebidensya bago i-file para swak. Walang pagsisisi, walang acquittal, matibay ang ebidensya. May punto. Nadinig ko nga yung mga statement ng business community, nababagalan sila. Yes, sumagot ng Pangulo. At maraming sektor, kahit ako, sinasabi ko rin na parang medyo mabagal. Pero yun pala yung katwiran ng Pangulo. Di ba? Meron pa yata ibang sinasabi ang Pangulo tungkol sa isyong ito. Sandali, balikan natin yung bahagi ng press conference na yan sa harap ng marami mga media at ni Pangulong Marcos. Meron pang ibang issue, tingnan natin. Live stream na ang kanilang investigasyon. Pero tingin niya, wala naman itong magiging epekto sa kredibilidad ng pagsisiyasa. Ayon naman kay dating Senador Antonio Trillanes, meron siyang natanggap na impormasyon na naimbitahan na ng ICI si Senador Bongo. Pero ayaw daw nitong tumalo. Nadadawit si Go dahil sa umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan ng makakuha ng mga proyekto sa gobyerno ang mga kaanak niyang kontratista. Nauna na yang itinanggi ni Senador Go. Nilinaw naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka. Anyway, katugtog na ho ng balita.
Parang hindi rin yata sang-ayon si Presidente na para bang sabi niya live man o hindi ang hearing, investigasyon ng ICI, wala na namang epekto yon. So ibig sabihin, naniniwala si Presidente na yung ginagawa ng ICI ngayon ay katanggap-tanggap kahit hindi nakikita ng publiko. Parang ganun gustong palabasin ng Presidente. Kasi sabi nga niya, tinanong ng media kung anong sabi niya, dapat daw i-live o hindi. Sabi niya, wala namang epekto yan eh. Kung anong ginagawa ng ICI, yun. So, matindi ang kanyang paniniwala kay na Chairman Andy Reyes Jr., Rosana Pajardo, at dating Public Works and Highway Secretary Singson. Na i-live man o hindi yan, makita man o hindi ng publiko ang proseso, walang masyadong epekto. Kasi naniniwala silang talagang maraming ebidensya, nakapokus sa ebidensya, mananagot ang dapat managot. Si Presidente po, Pangulong Marcos, bihira lang magsalita, pero may laman yung mga dating. Hindi pa bara-bara. Nasanay kasi yung mga ibang sektor dyan na pag tinanong ang Presidente, mura ka agad, pananakot ka agad, pagbabanta ka agad, below the belt ang mga statement. Yan ang gustong-gusto yung mga pakinggan eh. O yan ang nangyari doon. Ayun, nakakulong ngayon. O itong ating Pangulo ngayon, Pangulong Marcos, hindi pa bara-bara. Suabing magsalita, professional magsalita, hindi nagmamadali. Ang gusto niya sigurado, managot, makalaboso ang mga sangkot sa scam. Palagay ko mas okay yun. Alam mo yun, yung pagmumura, pagbabanta, hindi naman yung pagmumura, hindi naman nakakapagpakulong yan eh. Di mas mabuti pa yung walang pagbabanta, walang pagyayabang, ipinapaubaya sa mga kinaukulang itinalaga na ipairal ang rule of law. Pag sinabing rule of law, napakaganda niyan. Bibigyan ng pagkakataon ang akusado sa kung anumang kasong kinakaharap. Bibigyan din ng pagkakataon ang complainant, lalo na tayo, peoples of the Philippines ang complainant dito. Kaya iba talagang style, pero ang gusto lang sigurado. Di tanggapin natin. Maganda yan. Di ba? Ganun pala ang gusto ng ating Pangulo. Sigurado, hindi yung baka sakali. Kailangan talaga hong makulong. Seryoso ang Pangulong ipakulong ang lahat. Proponent ng project, mga engineer, contractor, lahat kayo. Kasi ayaw niya ng walang mananagot. Napakagandang balita niya kahit papaano. Abangan natin. Ang rule of law kasi ay part ng demokrasya. Pagka hindi kasi pinairal lang batas ay parte yan ng paglabag sa karapatang pantao. Kayabangan, pang-abuso sa karapatan. Delikado yun. Makukulong talaga pagkatapos ng term. Ayaw yan ni PBBM.